So magandang araw Kabola. So sa video na ito, pag-uusapan na natin ang biggest news ngayon sa Philippine basketball. Of course, I'm not talking about actually the victory of Gilas against China. Although of course, that is a nice thing to talk about. Pero kita naman natin kung ano nangyari, di ba? Jordan Clarkson happened, Kabola. Ang pag-uusapan natin dito is yung isa, yung mas may epekto sa future ng Gilas. So, hindi pa nakasubscribe, Kabola, pakipindot naman po yung subscription button. Si Coach Jotres, mga Kabola, ay nag-decide na po na bumaba mula sa kanyang pwesto. Ayan po ang kanyang sinabi matapos niya pong makuha yung panalo against China. Kabola, I'm stepping aside, sabi niya. Kabola, I might have coached my last game already as Gilas Pilipinas coach. Pero reading between the lines, Kabola, malamang ang medyo tumas ang kilay natin is yung word na health. Diba? Might have, Kabola. So, ano niyang ibig niyang sabihin? Hindi pa niya kino-close talaga yung door? No? May chance pa rin na hindi? Ganun po ba yung point niya? Pero, after that kasi, marami pa siyang statement. Actually, talagang pertaining na ito na, siya na po yung nagre-retiro mula sa pag-handle nga po ng ating Gilas Pilipinas, Kabola. So, sabi niya, I haven't heard anything from the management. It is my decision. We didn't perform, and like I said, the last game, I take full accountability, and because of that, I think it's time for me to step aside. And yun nga yung sabi naman natin, Kabola, sa article natin, diba? If you're talking about accountability, hindi lang pwedeng sinasabi mo lang yan. If you are talking, or you are taking full accountability, Kabola, then you need to quit, or you need to resign. And yan po yung ginagawa ngayon ni Coach Jotres. Pero sabi niya, I'm not a quitter, sabi din ni Coach Jotres, which I agree, no? I agree na, in a way, yan yung isa sa mga traits talaga na pinakita ni Coach Jotres. Kasi, naniniwala naman ako talaga na wala siyang kinalaman doon po sa pagkawala or doon sa pagkatanggal kay Coach Tab or doon sa resignation ni Coach Tab bilang head coach nga po ng Gilas Pilipinas. Pero what happened is, because ganito nga yung, kumbaga, prinsipyo niya sa buhay, and in a way kasi, pinapakita rin ito, sobrang taas kasi ng ego at pride ni Coach Jotres, inaccept niya yung job because he is not actually a quitter, Kabola, diba? He tried to, kumbaga, talagang kumapit doon, Kabola, as much as possible. Pero yun nga, he just reached the point na hindi na ma-handle yung criticism na nakukuha niya, hindi na ma-handle po yung mga banat po sa kanya, Kabola. Dahil siya mismo nagsabi, masyado nang masakit, masyado nang mahirap, just to be very honest, bastos naman talaga yung ibang pinagsabi. I don't deserve it, my family doesn't deserve it. For me, anything na inaatake yung family niya are going step above what it should be, and those people should not be granted any eyeballs, or what I mean is, dapat hindi yung pinapansin, Kabola. Pero of course, the criticism, mga valid criticism po against Coach Jotres, those are real, those are true. Now, of course, we also need to talk about the other big question brought by this thing, di ba? Kasi, yung pong ating Asian Games is sa September 25 na daw ata, which means they have only around 3 weeks to prepare for that. Now, the question is, who will be the next coach? And for me, these are the 5 best options. Malamang, hantayin mo dito si Coach Tim Cone, no? Hindi ko po sinali si Coach Tim Cone. Bakit? Bilang respeto po dun sa statement niya. Diba? A few days ago, sabi niya, siya po ay walang kagustuhan na palitan si Coach Jotres. So, kung aalis na si Coach Jotres, aalis na din siya. So, irespeto natin yung statement po niya na yan. Kabola. So, here's my ranking. Number 5 ko, Coach Jojo Lastimosa. Kabola. Coach Jojo, of course, mas popular pa siya sa inyo bilang legend po ng liga. But the guy just delivered the goods in the most recent tournament ng PBA. His first tournament, he already was a champion, Kabola. Together, of course, with an European coach. Pero nevertheless, Coach Jojo showed that he can actually deliver as a coach. I do not think he is that elite in terms of the X and O's, Kabola. Pero overall, I think he's the type of coach that actually listens, that is willing to take risks, Kabola, and that could be a type of coach that is perfect for our national team. Number 4 will be Coach Norman Black. One thing is, he is very available right now, diba? Hindi na po siya ang coach ng Meralco Bulls. And do not ever forget, the guy is 11 times champion po sa coach sa PBA. 11 times. In winning 11 championship, napakahirap po niyan. Tanong nyo pa si Coach Yeng Giao. Tanong nyo pa si Coach Jotres. Mahirap po yung gawin.
Gabola. So, the guy is good. Pinakita na niya yan. Ilang beses niya pong nadala yung Meralco Bolts sa finals. Yes, he did not win those finals. Pero remember, Meralco Bolts, yung mga Meralco Bolts rooster na nadala niya sa finals, and never po na may isa doon na nasa top 5 po in terms of talent level. Number 3 ko po will be Coach Nenad Vucinic, which is currently actually nasa Meralco Bolts, diba? The main assistant of Coach Luigi Trillo, and he actually handled already Gilas for 2 months last year, Kabola. So, kilala na ito ng Gilas, di ba? Alam na niya yung pagpapatakbo doon. Unfortunately, alam niya din kasi kung gaano ka-toxic. And actually, yun yung rason, di ba? Kaya siya umalis nung una. Pero, maybe, if he will be given a much cleaner slate, di ba? Hindi naman na masyadong mas pressure ito kasi 2023 FIBA World Cup yung nagpa-pressure naman dati doon sa position. Now, nawala na yan. Baka mas less na yung pressure. Mas maging smooth na, di ba? Coach Nenad is well-versed. Coach Nenad has the credentials to be our head coach for a long time. Number 2 ko, Coach Lale Goronovic. Hindi nyo ito kilala. He's actually that European assistant coach or consultant naman po ng TNT. Yes, yung tumulong po kay Coach Jojo Lastimosa in getting the championship from the Barangay Ginebra San Miguel. So, bakit natin siya number 2? Kasi napaganda po na naging performance niya sa Governor's Cup. Seems like ang handle niya po is defense. And TNT delivered, di ba? They became the second best in terms of defensive rating. That speaks a lot about Coach Lale, di ba? Siya nga po yung nag-handle niya. Ang kagandahan pa doon, Kabola, talagang alam nyo kung paano po i-maximize yung mga players niya, no? On the defensive end. If you are a fan of TNT, I'm pretty sure you will agree with me, di ba? He knows how to maximize them on the defensive end. And of course, he is a Serbian coach. Nandun, makita naman natin na pang-European yung style ng TNT, heavy on the 3-point shots, Kabola. And that's what could we expect, Kabola, kung siya po yung mag-handle. Number 1 pa rin natin, of course, Coach Tab Baldwin. Of course, in realistic point of view, baka hindi ito ganun kadali, diba, Kabola? Knowing nga po na pa-start na po yung new app. Pero, the possibility is still there, diba? Maybe, just maybe lang. You will be given a new contract, diba? There's a way, diba? There's a way to talk him into getting the job again. Pero, the problem will be, of course, yung relationship niya pa rin po with PBA. Pero, makita naman natin yung PBA, diba? Nag-open up naman na din sila po sa globalization po ng basketball. So, I'm hoping na with that, mas magiging acceptable na sa kanila kung sakali man na mapapabalik po si Coach Tab Baldwin. Kabakabal sa palagi mo. Gusto mo bang bumalik si Coach Tab Baldwin? Comment lang po sa baba.